hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito naman po niya likod, si Mr. Sam ng Kaagapay ECTV. Shout out po sa lahat ng aking mga subscribers, mga OFW sa labas ng bansa, maging sa inyong mga pamilya dito sa Pilipinas. No? Maging aking mga regular na followers sa aking YouTube channel at saka viewers. So, kamusta naman po kayong lahat? No? So ngayon, mga kaibigan ng Kaagapay, ito naman, mayroon kunting bagay tayo na pag-usapan. Ito ay recognize sa darating na halalan itong year 2025, no? Sa ngayon, talagang paspasa na ang pangangampanya ng magkabilang panig. Ito yung PDP laban sa panguna ni dating President Rodrigo Duterte at ito namang pangalawa, no? Itong bagong alyansa, no? Ito naman ang may hawak nito at nangunguna dito, walang iba kundi si ating mahal na Pangulo, President Bongbong Marcos Jr., no? So ngayon napakalakas ang labanan, no? Hindi lamang sa actual na pangumpanya, maging sa social media, grabe ang bakbakan. Grabe ang bakbakan, mga kaibigan, mga Kaagapay. Kanya-kanyang palabas sa social media, bawat panig na talagang malakas sila sa kanilang mga pinuputahang lugar, no? Itong si BBM nakarating ng Cebu, no? Talagang ang daming dumulog doon na mga kababayan natin sa kanilang pangampanya sa Cebu. Kita-kita, no? Palabas ng ibang social media na nung nandoon siya, talagang maraming sumasalubong sa kanya. Ganon din si President Rodrigo Duterte, no? Kahit saan magpunta, makikita ninyo ang pagsasalubong ng mga kababayan natin, mga Pilipino. Talagang welcome na welcome siya. Ang pagkakaiba lamang, mga kaibigan, mga Kaagapay, nung nakikita natin na labas sa social media ngayon, hindi natin alam kung ito ay totoo ba hindi. Sa ginawang rally campaign ni President Bongbong Marcos sa Cebu, makikita natin na talagang maraming tao, no? Maraming mga supporters, pero tiba ang dating. Kasama na doon si Andrew E., no? Si Andrew E., dati yan kay President Rodrigo Duterte nung siya ay tumakbo pa bilang isang presidente ng Pilipinas. At nung sila din ay magkasama ni Bongbong Marcos at saka ni Inday Sara Duterte, nandoon din si Andrew E. Iba ang impact ng tao noon, mga kaibigan, mga Kaagapay. Bakit? Sa sobrang lakas, hindi lang makikita mo yung pagsasalubong ng libu-libong mga kababayan natin na parang halos hindi na mahulugan ng karayom yung lugar na kung saan, bawat lugar na kung saan sila nagrarally, talagang mainit ang pagsasalubong ng mga kababayan natin ng mga Pilipino. Subalit, itong pagdating ng itong parating na halala na 2025, iba na ang sinamahan ni Andrew A. Talagang biglang nagbago ang hip ng hangin, kung kaya maraming nagulat, karamihan, no? Maraming nagugulat na bakit malakas siya nung kay President Duterte hanggang sa pagtakbo ng dalawang magkasama na si President Bongbong Marcos Jr. at saka si Inday Sara. Sobrang lakas nila noon nung sila ay magkakasama pa sa isang team, yung tinatawag na unit team. Pero ngayon, itong halalang darating na halalang 2025, wala na, si Andrew A. ay doon na humanig sa kay President Bongbong Marcos. Kaya nagkakapagtaka o maraming nagtataka bakit. Ang sabi nga ng iba, siyempre mas malakas ang administrasyon ngayon. At ang sabi naman ng iba, siyempre dihado na yung kabilang ngayon, kampo. Kasi siyempre mas pabor kung siya ay humanig sa bagong alyansa compare doon sa PDP laban. Dahil ang PDP laban ay ito ng tinatawag natin na opposition, yung bagong alyansa itong nasa administrasyon, hawak ni BBM, kaya mas pabor sa kanya. Ang naging problema, mga kaibigan, mga Kaagapay, nakikita natin hindi lang sa isang lugar na pinupuntuhan ng kampo ni PBBM. Kung ating pag-aralan yung mga ganap noon at ngayon, iba. Dati-dati, talagang mainit ang pagtanggap ng mga kababayan natin ng mga Pilipino sa kapanahunan ng magkasama pa sila ni Inday Sara Duterte. Pero ngayon, makikita natin sa social media, maraming tao
Maraming sumasalubong, pero wala kang makikita na may kumakaway ng kamay o sumisigaw na BBM, BBM, no? Wala. Si BBM, hirap sa pagtaas. Kaway ng kaway, walang nagre-response. Si Andrew A, sigaw ng sigaw, halos puputok na ang kanyang lalamunan sa kasisigaw. Wala kang makikita na humihiyaw at kumakaway ng mga kamay at sumisigaw na BBM o BBM, BBM, wala. Compare doon sa kay President Duterte, yung hinawakan niya ngayon na itong PDP laban, kahit saan sila magpunta, mainit ang pagsasalubong ng mga kababayan natin ng mga Pilipino. Lalo na pag sinabayan ng isang awitin na Pilipinas, Duterte pa rin. Pilipinas, Duterte pa rin. Alam niyo, nakakatch ng damdamin yung ganong mga awitin. Kaya medyo talagang nasasabi ng grupong alyansa, panalo na sila. Yan po ay ayon sa napanood natin sa ibang mga vloggers sa social media, no? Maging sa mga TV station, no? At saka sa mga iba pang mga media groups, no? Na talagang malakas talaga ang administrasyon. Ang naging problema, mga kaibigan, mga kaagapay, kung gaano ka totoo. Kasi bakit? Sa ngayon, kahit saan man ka magpunta talagang sa mga survey, no? Sa mga short survey ng mga vloggers, no? Kali survey, no? Makikita natin ang puro sigaw ng mga kababayan natin ng mga Pilipino ay Duterte pa rin. At alam niyo kanina, at ilang araw lamang nakalipas, nung ako mag-conduct din ng parang surprise, no? Surprise lamang na short survey sa ilang grupo ng mga OFWs. Talagang makikita natin na halos Duterte na ang isinisigaw ng ating mga kababayan ng mga OFWs. Nakakapagtaka ay under tayo ngayon sa pamumuno ni President Bongbong Marcos, pero ang sigaw ng mga kababayan natin ng mga OFWs, Duterte pa rin. Mahirap to, mga kaibigan, mga kaagapay. Ano kaya ang maging kahinatnan pagdating ng eleksyon? Kasi makikita natin talagang malakas talaga ang administrasyon. Kasi maliban sa talagang nasa administrasyon sila at mayaman pa ang ating presidente, no? At matindi ang pinupukol ng ibang mga grupo laban kay President Duterte. Si President Duterte daw ay kriminal, no? Nagmumura, no? Lasinggo. Pero makita niyo naman, ang sabi ng iba, lahat ay kabaligtaran. Nagmumura si President Duterte, pero ang minumura niya yung mga masasama. Pumapatay, pero ang pinapatay niya yung mga masasama, no? Disente, pero parang hindi siya disente, no? Sa kanyang buhay bilang isang pangulo, parang standby lang sa kalye, no? Parang lasinggo, pero maayos ang pagtrato ng mga kababayan natin ng mga Pilipino. Yan ang pagkaiba, mga kaibigan, mga kagapay, ang nakikita ng mga kababayan natin, no? Hindi yung nanggaling sa kanyang bunganga, kundi yung galing sa kanyang puso na ginagawa para sa kapakanan ng buong sambayan ng Pilipino. Ang sabi naman ng iba, pagdating sa kabilang panig, sa panig ng alyansa, lahat ay disente, no? Disente, hindi bastos, pero sabi ng iba, hindi nila naramdaman yung pagbabago. Bakit? Lahat ng mga masasamang loob, ang sabi ng iba, ay nagbabalikan. Hindi makontrol, umano, ng ating Pangulo. Kaya nga siguro, hindi niya makontrol at ang kanyang mga nasasakupan. Kasi nga, kung natatandaan niyo, mga kaibigan, mga kaagapay, noong siya ay nangampanya pa lamang, ang sabi, ayaw niya ng gulo. Gusto niya kapayapaan. Ayaw niyang
Pilipino at Pilipino ay nag-away-away, gusto niya ang katahimikan. O tingnan nyo, di ba? So ngayon, mabait ang presidente. Ang tanong, yung sa ilalim niya, mabait din ba? Yan ang katanungan. Mayroong mababait, mayroong hindi. Kaya kung bakit hindi na-control hanggang sa ngayon ang mga kriminalidad sa ating bansa. Meaning to say, sabi ng iba, pag mga masasama, okay lang. No? Welcome. Lahat ng gawaing masasama. Sabi ng iba. Sa palagay ko naman, hindi naman siguro. Hindi lang alam ng ating Pangulo. Ang problema naman po, sa ngayon, sa ngayon, yung mga krimen na nagaganap, isa na doon yung patayan, isa na doon yung nakawan, isa na doon yung pangingidnap. No? Sa ngayon, uso na ang kidnapping. Yung mga bata, kawawa. Mayroong mga gumagalang mga close band na kung saan gumagala sa ilang mga subdivision at nangingidnap. Kaya kung bakit, yan hindi makontrol. Yan ang pinaproblema na ngayon ng ating bayan. Walang tigil. Hindi lang mga 5 years old to 10 years old, meron ngayon. Kahit medyo may sabihin natin mga teenager, talagang dinadali na ng mga kidnappers. Kaya kawawa, hindi makontrol ng ating pamahalaan ngayon ang kriminalidad. Bakit? Hindi natin alam kung bakit at sino ang nasa likod. Dati-rati, pag sinabi ng President Duterte na gawin mo to, ginagawa ng ating mga kapulisan. Ngayon, nung si PBBM, naging kawawa ang ating mga kapulisan. Halos ayaw ng kumilos. Bakit? May kinakatakutan. Ang kawawa, nung sa kapanahonan ni President Duterte, pagdating ng administrasyon ni PBBM, maraming naging kawawa na pulis. Lalong-lalo na itong inumpisa na uisigin si VP Sara ng mga mambabatas sa Kongreso. Hindi lang si VP Sara, maging ang mga matataas na mga opisyal ng mga kapulisan, no? Lahat ay nasisilip. Kaya tama ang ginawa, no? Ang nangyari, kinakawawa yung mga matataas na mga opisyal ng ating mga kapulisan. Parang hindi na magandang imahin sa ating bansa. Samantala, ng ating mga kapulisan, mga sundalo, sila po ang tagapagtupad ng batas upang magkaroon ng kapayapaan ang ating bansa. The peacemaker is ating mga kapulisan, mga sundalo. No? Kaya kawawa yung mga maliliit natin na mga kababayan. Sa ngayon, dahil ito na ang nangyari, nag-umpisa lamang po sa naging issue doon kay naging problema, umano, ng ating Vice Presidente na si Inday Sara Duterte about sa confidential fund na halos pinipilit siya na pasasalitain, paaminin sa nasabing issue na wala pa namang sapat na katibayan na ito ay nagsimula lamang sa kanya. Pero gustong gagawin ang lahat para masira ang pangalan ng ating Vice Presidente. Yan ang naging problema, mga kaibigan. So, kung titingnan nyo, sa palagay nyo, hindi mamagulo ang ating bansa? Nagkaroon ba ng tinatawag na kapayapaan? So, ang maghusga, ang buong sambayan ng Pilipino. About confidential fund, kasi nga, kaya confidential eh. Sa bawat company, mayroong tinatawag na, or organization, or anumang mga establishmento yan, no? Departamento, mayroong tinatawag na confidentiality. So, hindi mo pwedeng pipilitin na pagsasalitain yung tao or nasasakdal na sabihin niya at aminin niya ang lahat ng mga paratang na ibinabato sa kanya. So mali po yun. Kaya maraming mambabatas tayo na wala namang alam, sapat na kaalaman sa mga sinasabi nilang batas.
Kasi bakit? Kung tunay sila na mambabatas, dapat, no? Hindi ka madaldal, puro paninira ang iyong ginagawa. Hindi dapat ganun. At kayo po, mga mambabatas, ay mga professional. Lahat ay professionals, no? So, ang nangyayari ngayon parang napaka-unprofessional. Kasi nga, bakit? Wala nang preno. Kung ano lang gustong sasabihin, talagang binubuga nila para tatamaan yung kanilang dapat sisiraan. So, anong nangyari? Ito, sa halip na masisira, sabi ng iba, mas lalong lalakas pa si Inday Sara Duterte. Bakit? Dahil ang buong sambayan ng Pilipino ang nakakakita sa kanyang ginagawa. Kung may nagawa ba siya o wala. Ang iba kasi, ang sinisilip, yung kamalian ng iba. O tingnan nyo, yung pala, ang pakay, pagdating ng 2025 na halalan, tatakbo sa isang posisyon upang siya ay mas lalong makilala sa kanyang pag-iingay, no? Na siya ay magaling, ang pakay niya, para siya ay makakilala ng buong sambayan ng Pilipino na siya ay magaling. Pero tingnan nyo ngayon, dahil umpisa na ang pangangampanya para sa dating na halalan, makikita natin ang paghuhusga. Hindi sa Kongreso, hindi sa Senado, kundi magmula sa buong sambayan ng Pilipino. Kaya dapat maging handa po tayo, mga kaibigan, mga kagapay, sa pagpili ng nararapat nating iluluklok sa kanilang mga posisyon. Yung totoo, may puso, may sapat na damdamin, at tunay na pagmamahal sa buong sambayan ng Pilipino. Yung walang ibang pakay, kung hindi para lamang sa buong sambayan ng Pilipino. Kaya dapat maging maingat itong darating na halalan. Titingnan natin ng maigi kung sinong may totoong may nagawa na. May nagawa, no? May nagawa na sa buong sambayan ng Pilipino. Mula sa taas hanggang sa baba, no? Alamin natin. Hindi yung nakikilala lang pagdating ng campaign, rally, no? Nakikilala lang. At doon sa yung nakilala lang siya, na magaling siya upang siraan ang kapwa niya, politiko. Guys, talagang dapat maging maingat. Ang paghuhusga, hindi, ulitin ko, hindi sa Kongreso, hindi sa Senado, kundi magmula sa buong sambayan ng Pilipino. Mabuhay po kayo, mga kaibigan, mga kaagapi. Thank you very much. Sa hindi pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, ang Kaagapay ECTV, no? Pwede kayo mag-subscribe. Kung ayaw nyo naman mag-subscribe, walang sapilitan dito. Share lang ang aking channel sa nais ninyong matutulungan ng mga kababayan natin na nangangailangan ng tulong. Dito, libre ang serbisyo. At walang tigil. May eleksyon man o wala, tuloy ang paglilingkod namin sa buong sambayan ng Pilipino. Mabuhay po kayo, and God bless you all.